Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, hayaan mong huminto muna ang mundo. Kung pagod ang isip mo, kung mabigat ang araw na dala mo, okay lang yan. Wala kang kailangang gawin ngayon. Wala kang kailangang patunayan. Huminga ka lang ng dahan-dahan at hayaang sumabay ang hininga mo sa katahimikan. Ang kwentong ito ay hindi nagmamadali, hindi rin ito hihingi ng pansin. Nandito lang ito para samahan ka. Habang unti-unting bumabagal ang gabi, isara mo muna ang iyong mga mata, makinig, at hayaan ang kwento na ihatid ka sa pahinga. May isang bayan na hindi kilala sa bilis, hindi rin kilala sa gulo, hindi rin sikat sa kahit anong kakaiba. Isa lang ang masasabi ng mga napapadaan, parang ang bagal ng oras dito. At totoo naman yun. Sa bayang ito, ang umaga ay dumarating ng hindi nagmamadali. Ang araw ay sumisilip na parang nag-iisip muna kung tatayo na ba o hihiga pa sandali. At ang hangin, lalo na ang amihan, ay dumaraan ng marahan. Tila ba ayaw manggising ng kahit sino. Sa gitna ng bayan, may orasan. Matanda na ang orasan na iyon. Kung tutuusin, gumagana pa naman. Pero parang may sarili itong desisyon kung kailan uusad ang minuto. May mga nagsasabing nasira na raw ito. Pero ang mga taga-bayan ay may ibang paliwanag. Hindi sira iyan. Nag-iingat lang iyan sa oras. Sa bayang ito, hindi uso ang pagmamadali. Kapag may lakad, may lakad. Kapag wala, mas okay. May mga tindero sa palengke na marunong maghintay sa mamimili. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nanghihila. Minsan nga, nauuna pang matapos ang kwento kaysa sa bentahan. At kapag may bibili, saka lang sila gagalaw. Dahan-dahan, parang may kasunduan ng buong katawan nila na huwag biglain ng kahit ano. Ang mga bata ay naglalaro. Hindi dahil bored, kundi dahil may oras pa. Ang mga matatanda ay nakaupo sa bangko. Hindi dahil pagod, kundi dahil masarap umupo. At ang mga bahay, kahit magkakatabi, ay parang may pagitan ng katahimikan. May espasyo para sa hangin. May pagitan para sa paghinga. Tuwing hapon, kapag nagsisimula ng lumamig ang paligid, dumarating ang hanging amihan. Hindi siya biglaan. Hindi siya malakas. Hindi siya mapang-abala. Parang kaibigang dumarating na hindi kumakatok. Kasi alam niyang welcome siya. Mararamdaman mo muna siya sa balat. Isang haplos. Parang paalala na okay lang huminto sandali. May mga tao na biglang magtataka kung bakit giniginaw. Kahit hindi pa naman malamig, may kukuha ng manipis na kumot. May magsusuot ng jacket na matagal nang hindi nagagamit. At may tatawa sa sarili nila dahil alam nilang medyo OA sila. Pero wala namang nagmamadali rito. Kaya okay lang. Sa bayang ito, kahit ang mga hayop ay marunong maghintay, ang aso ay hihiga muna bago tumahol. Ang pusa ay iikot muna bago matulog. Ang mga ibon ay hindi basta lilipad. Titingin muna sila sa langit. Parang nagtatanong kung handa na ba ang hangin. At ang hangin, laging handa. Hindi siya nag-uutos. Hindi siya nagmamadali. Dumaan lang siya. At hinahayaan ng lahat na sumabay kung gusto nila. May mga gabi na tahimik ang bayan. Walang busina, walang sigawan,
tanging tunog ng dahon, at minsan, yero na bahagyang gumagalaw sa simoy. At sa mga gabing ganoon, parang mas mabagal ang oras, hindi dahil huminto, kundi dahil natutong maghintay ang lahat. Ang bayang ito ay hindi perpekto. May problema rin, may pagod, may pangarap na hindi pa dumarating. Pero may isang bagay silang natutunan, hindi kailangang unahin ang lahat. Hindi kailangang habulin ang bawat segundo. Minsan, ang tamang gawin ay umupo, huminga, at hayaang dumaan ang hangin. Kapag dumating ang hanging amihan, hindi lang ang bayan ang nagiging tahimik, pati ang mga tao, parang kusang bumabagal. May isang matandang lalaki na laging nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Hindi siya nagbabasa, hindi rin siya natutulog. Nakatitig lang siya sa malayo. Kapag dumaan ang hangin, bahagyang gagalaw ang kanyang buhok at bahagyang gagalaw ang kanyang alaala. Hindi siyang humingiti, pero hindi rin siya malungkot. Parang kontento lang sa pag-upo. May isang babae na nagwawalis ng bakuran. Matagal na sana siyang tapos. Pero bawat hampas ng walis ay mabagal. Hindi dahil tinatamad, kundi dahil masarap pakinggan ang tunog ng dahon sa sahig. Minsan, tinatangay ng hangin ang mga kalat pabalik. At sa halip na mainis, napapangiti siya. Ganun talaga, parang sinasabi ng kanyang galaw. May mga bagay na bumabalik. May isang batang nakatayo sa ilalim ng puno. Wala siyang hawak. Wala siyang ginagawa. Nakatingala lang siya habang gumagalaw ang mga dahon, habang sumasayaw ang liwanag, habang ang hangin ay dumadaan sa pagitan ng mga sanga. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kausap ang hangin at parang sinasabi nito, hindi mo kailangang magmadali. May tindero sa kanto na matagal nang bukas ang tindahan. Wala pang bumibili, pero hindi siya nagsasara. Umiinom lang siya ng kape. Malamig na ang kape, pero iniinom pa rin. Kapag tinanong kung bakit hindi niya initin, ngumingiti lang siya. Okay na ito, parang sinasabi ng bawat lagok. May isang kapitbahay na naglalakad ng mabagal. Hindi siya late. Hindi rin siya maaga. Tamang-tama lang. May tsinelas siyang luma. At tuwing dumadaan ang hangin, bahagyang tinatangay ang alikabok. Kasama ang mga iniisip niya. Minsan, napapahinto siya. Hindi dahil pagod, kundi dahil may naalala. At kapag handa na, saka siya muling maglalakad. Dahan-dahan, ang hanging amihan ay dumadaan sa bawat tao. Hindi niya pinipili kung sino ang tatamaan. Hindi niya tinatanong kung handa ka na ba. Pero kapag dumaan siya, may iniiwan siya. Hindi problema. Hindi solusyon, kundi pahinga. May mga tao na napapansin ito. May iba na hindi. Pero kahit hindi mo mapansin, gumagana pa rin ang haplos. Sa ilalim ng simoy, ang mga tao ay natutong tumigil. Hindi para sumuko, kundi para huminga. May mga pangarap pa rin. May mga alalahanin pa rin. Pero kahit saglit, natututong ipahinga ang puso. At habang dumadaan ang hangin, isa-isa, tahimik, walang ingay, parang sinasabi niya,
Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nahuhuli. Sapat na ang ngayon. May mga sandali sa bayan na halos hindi napapansin. Hindi sila malalakas. Hindi sila dramatic. Hindi sila nag-aagawan ng pansin. Pero kapag huminto ka at nakinig, mararamdaman mo sila. May isang tasa ng kape na nakapatong sa mesa. Kanina pa yun mainit. Ngayon, hindi na. Hindi dahil pinabayaan, kundi dahil may mas inuna. Ang pagtingin sa labas ng bintana habang unti-unting lumalamig ang kape. Unti-unti ring lumalamig ang isip. Parang may kasunduan silang dalawa. Nasabay silang magpapahinga. May mga taong magrereklamo kapag lumamig ang kape. Pero dito sa bayan, iniisip nila, okay lang. Malamig din naman ang hangin. Sa kusina, may kalderong matagal nang nakapatay ang apoy. Wala nang kumukulo. Wala nang singaw. Pero may init pang natitira. Isang klase ng init na hindi nagmamadali umalis. May mga pinggan na hindi pa hinuhugasan, hindi dahil tinatamad, kundi dahil walang nagmamadali. Mamaya na, parang sinasabi ng bawat kutsara, at okay lang iyon. Sa labas, may dahong nahulog, hindi dahil hinipan ng malakas, kundi dahil handa na itong bumitaw. Dumapo ito sa lupa ng walang tunog, parang lihim na hindi kailangang ipagsabi. May isang tao na nakapansin, ngumiti ng bahagya, at hindi na nag-isip pa. May upuan sa ilalim ng puno, luma na. May konting lamat, may bakas ng panahon. May umupo roon, hindi para mag-isip, hindi para magplano, kundi para lang umupo. At habang nakaupo siya, dumadaan ang hangin. Dahan-dahan, parang kinukumutan ng balikat. May sandaling gusto niyang tumayo, pero naisip niya, sandali pa. At ang sandaling iyon ay naging mas mahaba. May mga tunog na biglang lumilinaw kapag tahimik na ang lahat. Ang kaluskos ng dahon, ang paggalaw ng kurtina, ang malayong tahol ng aso na parang antok na rin. At sa bawat tunog, may pahinga. Hindi kailangang intindihin. Hindi kailangang bigyan ng kahulugan. Sapat nang marinig, may isang taong napapikit. Hindi para matulog, kundi dahil mas malinaw ang pakiramdam kapag nakapikit. Huminga siya ng malalim, isa, dalawa, at hinayaan niyang bumagal ang mundo. Ang mga maliliit na sandaling ito ay hindi humihingi ng pansin. Hindi sila kumakatok. Hindi sila sumisigaw. Nandyan lang sila, naghihintay na mapansin. At kapag napansin mo, hindi mo na kailangang gawin ang kahit ano. Kung may isang bagay na kakaiba sa hanging amihan, ito ay ang paraan niya ng pagdating. Hindi siya sumusugod, hindi siya nanunulak, hindi siya nagmamadali. Parang alam niya na darating siya sa tamang oras kahit wala siyang relo. Kapag dumadaan ang amihan sa bayan, hindi agad siya nararamdaman. Una, parang wala lang, pero maya-maya may gagalaw na buhok, may lalamig na balat, may biglang maghahanap ng kumot. At saka mo masasabi, nandito na pala siya. Hindi niya sinasabi sa mga tao na tumigil. Hindi niya inuutos na magpahinga. Ginagawa niya lang ang sarili niyang trabaho.
ang dumaan at magbigay ng espasyo. Espasyo para huminga. Espasyo para mag-isip o hindi mag-isip. May mga hangin na malakas. May mga hangin na magulo. May mga hangin na parang laging nagmamadali. Pero ang amihan, iba. Parang matandang kaibigan na dumarating hindi para magkwento, kundi para makinig. At minsan, hindi rin siya nakikinig. Nandyan lang siya. Kapag dumampi siya sa balat, hindi siya nanunuyo. Hindi rin siya nagyayelo. Tamang lamig lang. Parang sinasabing, huwag kang magmadali, hindi kita iiwan. May mga tao na sanay sa bilis, sanay sa habulan, sanay sa deadline. Kapag dumaan ang amihan, medyo nalilito sila. Bakit parang ang bagal? Pero habang tumatagal, unti-unti rin silang bumabagal. Hindi dahil napilitan, kundi dahil gumaan. May isang sandali sa gabi, kapag halos tulog ng bayan, na parang humihinto ang lahat. Hindi totoong huminto, pero parang sapat na. Sa sandaling iyon, ang hanging amihan ay dumadaan pa rin. Tahimik, hindi nagmamadali, parang binabantayan yung pagtulog ng lahat. At dun mo maiintindihan na hindi kailangang bilisan ng lahat. Hindi kailangang mauna palagi. Hindi kailangang matapos agad. May mga bagay na dumarating kapag handa ka ng huminto, at ang hanging hindi nagmamadali ay paalala lamang na pwede kang magpahinga, na pwede kang huminga, na pwede kang maghintay. Kapag dumating ang gabi sa bayan, hindi agad natutulog yung mga alaala. Hindi rin sila nag-uunahan. Isa-isa lang silang dumarating. Parang bisitang marunong rumespeto. May ilaw sa bintana na bukas pa. Hindi maliwanag. Hindi rin madilim. Sapat lang para makita ang loob ng silid. Sa loob, may taong nakaupo. Hindi siya malungkot. Hindi rin siya masaya. Parang nasa gitna lang. Habang dumadaan ang hanging amihan, may dinadala itong mga alaala. Hindi yung masakit, hindi yung mabigat, kundi yung simple alaala ng pagtawa sa walang kwentang biro. Alaala ng pag-upo sa sahig habang malamig ang gabi. Alaala ng katahimikang hindi kailangang punuin ng salita. May alaala ng umagang nagising ka nang walang alarm. Nagising dahil sapat na ang tulog, hindi dahil may hinahabol. May alaala ng hapon na wala kang ginawa at wala ring guilt. May alaala ng gabing tahimik lang, pero sapat na. May mga alaala ring nakakatawa. Mga sandaling seryoso ka, pero wala namang dahilan. Mga pagkakataong nagmadali ka, tapos napagtanto mong wala ka palang hinahabol. At sa bawat alaala, may konting ngiti. Hindi malakas, hindi halata, pero totoo. Ang hanging amihan ay hindi nanghuhusga ng alaala. Hindi niya sinasabi kung alin ang mahalaga. Hindi niya sinasabi kung alin ang dapat kalimutan. Hinahayaan lang niya ang lahat na dumaan. Parang pahinang binubuklat, isa-isa. At kapag tapos na, isinasara rin niya ng maayos. May mga alaala na hindi na bumabalik. May mga alaala na dumadaan lang sandali. At may mga alaala na nagpaparamdam na kahit mabagal ang buhay,
may saysay pa rin. Sa gabing iyon, habang ang bayan ay tahimik, ang mga alaala ay unti-unting humihina. Hindi dahil pinilit, kundi dahil napagod na rin sila. At ang taong nakaupo ay napapikit. Hindi dahil malungkot, kundi dahil payapa. May oras sa buhay na natututo ang puso, hindi maghabol, hindi dahil sumuko, kundi dahil naintindihan. Sa bayang ito, maraming natutong sumabay sa hangin. Hindi nila sinadyang matuto. Nangyari lang, isang araw, napansin nilang hindi na sila nagmamadali. Hindi na sila naiirita sa paghihintay. Hindi na sila kinakabahan sa katahimikan. May mga taong dati ay laging nag-aalala, laging nag-iisip kung sapat ba ang ginagawa nila, kung tama ba ang bilis nila. Pero nang dumaan ang amihan, parang may nagbago. Hindi sa mundo, kundi sa loob. Ang puso na dati laging nauuna ay natutong sumabay. Sumabay sa hininga, sumabay sa hakbang, sumabay sa pahinga, at sa pagsabay na iyon, nawala ang bigat. Hindi ibig sabihin na wala ng pangarap. Hindi ibig sabihin na tumigil na ang buhay. Ibig sabihin lang, hindi na kailangang madaliin ang lahat. May mga umagang dumarating pa rin. May mga gabi pa ring natatapos. May mga araw na tahimik. May mga araw na medyo magulo. Pero ang puso, kapag natutong sumabay, hindi na agad napapagod. At sa bawat pagdaan ng hanging amihan, may paalala, hindi ka nahuhuli, hindi ka mali. Sapat ka sa bilis mo. At dumating ang gabing halos tulog na ang lahat. Ang mga ilaw ay unti-unting pinapatay. Ang mga bintana ay bahagyang isinasara. Ang mga tinig ay napapalitan ng hininga. Ang hanging amihan ay dumaan muli. Hindi siya nag-ingay. Hindi siya nagpaalam. Hinaplos lang niya ang bayan, ang mga bahay, ang mga puso, isang huling paalala na hindi kailangang bilisan ang buhay. Sa katahimikan, may pahinga. Sa paghinto, may ginhawa. At sa pagdaan ng hangin, may aral. Hindi lahat ng mahalaga ay kailangang madaliin. May mga bagay na dumarating kapag handa ka ng huminto, at habang ang hininga ay bumabagal, habang ang isip ay humuhupa, habang ang katawan ay nagpapahinga, ang hanging amihan ay patuloy lang sa pagdaan, tahimik, hindi nagmamadali. At kung naririnig mo pa rin yung tinig na ito, ibig sabihin ay ligtas ka na sa katahimikan. Wala nang kailangang isipin. Wala nang kailangang balikan. Kung ikaw ay inaantok na, hayaan mo lang ang sarili mong matulog. At kung ikaw ay gising pa, okay lang din yan. May mga kwento pang naghihintay. Tahimik, banayad, at hindi nagmamadali. Maaari kang manatili rito o bumalik muli kapag handa ka ng magpahinga. Sa ngayon, hayaan nating ang hangin ang magbantay habang ang gabi ay yakap ka. Magandang gabi.